Ako ay si Brianna Macy Pereira. Ako si Kurt Daniel Laroco. At kami ay nagre-represent ng ProSoji. Ako si Rima Antonia Zigamactor. Ako ay si Natasha A. Moncal at kami ang nagre-representa ng Anti-Soji Bill. Ako si Rizel Andy Ramos at ako ang moderator. Sa inyong pananaw, ano ang pinakamahalagang layunin ng Soji Bill? Para sa akin, ang pinakamahalagang layunin ng Soji Bill ay ang pagtitiyak ng pagkakapantay-pantay at respeto sa bawat tao. Hindi nito hinahati ang lipunan, kundi pinapalakas ang diwan ng pag-unawa at pagtanggap. Sa ganitong paraan, natututo tayong mamuhay ng walang diskriminasyon at tunay na ipapakita ang malasakit sa kapwa. Bakit ayaw nyo ipatupad ang Soji Bill? Kasi sa tingin namin, hindi na siya kailangan talaga itutupad. We already have laws that provide rights for the LGBTQ community and generally lahat ng Pilipino. Tulad ng Magna Carta of Women, Constitution 1987, Article 3, Civil Code, and Safe Spaces Act. Yes, out of all sa mga binanggit mong mga batas, marami pa rin mga kabataan at kababaihan nating mga Pilipino ang nakakaranas pa rin ng diskriminasyon. Hindi lang sa parte ng LGBTQ, kundi pati na rin sa kanilang sex and gender. Dapat natin ipa-strengthen ang protection nito against sa mga diskriminasyon at dapat hindi natin linalabag to. So, sa tingin nyo, dahil sa amin, gusto namin ipatupad na maging batas. Kung hindi to magiging batas, ano ang magiging epekto? Sa tingin ko, hindi naman magiging negatibo ang epekto nito dahil nga may mga anti-discrimination laws na tayo for LGBT community. And sa tingin ko nga na kapag ginawang batas ang Soji Bill, hindi naman mag-guarantee na maproprotektahan ang mga LGBTQ community since ayun nga, meron na nga tayong mga laws na matutulungan na ang LGBTQ community. And I feel like mako-confuse lang ang mga tao kapag gumawa pa sila ng law na Soji Bill at dagdagan pa ang mga laws na gawa na for LGBTQ. Yes, madami namang laws in general. Pero yung Soji Bill ay para rin naman talaga sa mga nagsasuffer in discrimination against the LGBTQ people. Kaya may Soji Bill kasi para mataasin yung protection sa kanila. Let's say na mahigpit yung protection ng LGBTQ people because of the discrimination. At para na rin magkaroon ng pantay equal rights. Like Natasha said, you can't guarantee na magkakaroon ng change sa paggawa niyo ng bagong batas. How can you make sure na mabibigyan ng sapat na protection ang mga LGBTQ community sa paggawa niyo ng Soji Bill if yung mga existing laws sa tingin nyo, hindi pa sapat sa pagprotekta sa mga LGBTQ community? Yun nga yung rason kung bakit namin gusto ipalaganap na maging batas ang Soji Bill. Dahil, unang-una, ang Soji Bill, ito ay pumuprotekta sa ating mga LGBTQ community. And dahil gusto natin itong ipalaganap na maging batas, sa kamay ng gobyerno, dapat isiguraduhin nila na
maging malawak pa ang proteksyon nito and may palaganap pa ang pag hindi diskriminasyon sa bawat isa. Question. Sige. Pero, we can just strengthen the laws that we already have instead of creating a new redundant law. Tulad ng Soji Bill. Sige nga, if equality is yung layunin nyo, bakit isang sector lang ang makakakuha ng special law habang yung iba na nakakaranas din ng discrimination tulad ng the poor or yung elderly, hindi? Can you elaborate sa question mo? Yeah. Right. Yung main defense nyo sa Soji Bill is para magkaroon ng equality. If yung equality, yung layunin nyo, bakit isang sector which is, yung mga gender, yung sex, lang ang makakuha ng special law, habang yung iba na nakakaranas din ng discrimination, tulad ng mga the poor, mga elderly, hindi. Because the poor and elderly do not have a specific anti-discrimination law just for them. Another question. If equality is yung layunin nyo, bakit isang sector lang ang makakakuha ng special law habang yung iba na nakakaranas din ng discrimination tulad ng the poor at the elderly hindi? Yung poor and elderly do not have a specific anti-discrimination law just for them. Dahil ang Soji Bill naman is primarily focusing on the discrimination of the LGBT communities. Meron naman tayong anti-discrimination law para sa mga poor. Halimbawa dito is ang Republic Act 11219 of 2019 o ang Magna Carta of the Poor. And syempre bilang isang Pilipino, meron naman tayong nanggagaling na respeto sa ating mga nakakatanda sa atin. Bakit naman natin i-discriminate sila? Sabihin natin na marami silang pinagdaanan. Kunyari, nagpunta sa mga gera or ganon. Dapat, bilang Pilipino, dapat magpakita tayo ng respeto sa kanila. And a follow-up question, tungkol sa sinabi yun dun sa mga batas, is kung sakali lang na hindi may patupad tong Soji Bill, paano may sigurado ng gobyerno na sa mga batas na sinabi nyo kanina, paano magiging effective yun sa ating modern society? So sinabi mo kanina, we actually don't have a direct anti-discrimination law for the poor. Yung Magna Carta for the Poor only ensures a better quality life para sa mga mahihirap. Tulad ng parang food, medical, and bahay. To answer your question, para ensure yung sa pag-ensure ng gobyerno na magiging effective talaga tong laws na to, pwede naman nila i-strengthen. Legislation is not the answer, but yung pag-reinforce ng mga laws is. How is your freedom limited by simply being asked to respect others in workplaces, schools, or public spaces? Respecting others is not the problem. We all agree naman that every human being deserves respect. The issue with Soji Bill is that it goes beyond respect and creates legal penalties that may limit freedom of speech, freedom of religion, and even academic freedom. The Soji Bill threatens two constitutional freedoms, religious freedom and freedom of speech. By criminalizing expressions of religious beliefs, it risks punishing priests, pastors, teachers, and ordinary citizens for simply standing by their faith. Pero hindi naman agad-agad ipapunish.
Even if hindi agad-agad napapunish, problema din yung mismong proseso. Teachers, parents, or priests cannot afford legal battles para lang i-defend ang kanilang beliefs. Kahit na manalo nga sila, they lose time, money, and reputation. Gumagawa ito ng epekto kung saan people stay silent, hindi dahil guilty sila, kundi dahil takot sila. Equality should not mean fear of speaking one's conscience. Same goes then for academic freedom. We will now proceed to the final statement of each side. Our final statement is that gusto namin maipalagaan ang SOGIBIL upang mabawasan ang anumang form ng karahasan at discrimination sa LGBTQ community at para ma-ideyak namin ang pantay na karapatan sa lipunan. Our final statement is that we think that SOGIBIL is redundant or not needed because we already have existing laws that protect the LGBTQ community. We value respect for everyone, including the LGBTQ community, but laws should not be one-sided. The SOGIBIL may protect some, but it also may harm others and punish those with different beliefs. True equality protects all. Sa side ng pro-SOGIBIL, ay gusto nilang maisabatas ang SOGIBIL para magkaroon ng mas matibay na proteksyon laban sa diskriminasyon at karahasan na nararanasan ng LGBTQ community. Kasi nga, alam naman natin na ang mga babae at lalaki, sila lang yung nabibigyan ng respeto. Kasi sa tingin ng tao, sila yung normal. Habang yung mga part ng LGBTQ, parang natatabuyan sila, naapak-apakan sila, kasi nga parang hindi sila normal sa tingin ng tao. Yun sa tingin ng tao, hindi sila normal. Kaya, isinagawa ang SOGIBIL para hindi lang babae at lalaki ang mabigyan ng pantay na karapatan at saka pagtrato, kundi pati ang mga part ng LGBTQ. Kasi kahit na part sila ng LGBTQ, tao pa rin sila. Kaya kailangan pa rin silang tratuhin ng maayos katulad ng pagtatrato sa mga babae at lalaki. Balik tayo sa pro-SOGIBIL. Para sa kanila kasi, mahalaga na magkaroon ng pantay na karapatan at pagtrato sa lipunan. Kaya nakikita nila ang pro-SOGIBIL bilang paraan upang mapangalagaan ang dignidad at kalayaan ng mga LGBTQ members. Sa side naman ng anti-SOGI ay naniniwala silang hindi na ito kailangan dahil meron namang umiiral na batas na nagtatanggol sa lahat ng mamamayan, kabilang na rin ang LGBTQ. Naninindigan silang ang batas ay dapat patas at hindi dapat pabor lamang sa isang sektor. At isa pa, para sa kanila, ang SOGIBIL ay maaaring magdulot ng paglabag sa karapatan ng ibang tao, lalo na kung taliwas ang paniniwala nila. Kaya mas pinipili nilang manatili sa kasalukuyang umiiral na mga batas. Kung titignan natin, parehas naman may punto ang dalawang panig. Sa pro-SOGIBIL, malinaw na kailangan tugunan ang diskriminasyon na nararanasan ng LGBTQ dahil karapatan ng bawat tao na mabuhay ng ligtas at may dignidad. Sa kabilang banda, ang mahalaga na igalang ang relihiyon, kultura at paniniwala ng iba dahil ito rin ay bahagi ng kanilang karapatan bilang tao. Sa gayon, ang masasabi ko lang, karamihan man sa atin ay hindi sang-ayon sa anti-SOGI at sa pro-SOGI. Ang dapat lang natin gawin para mapanatili ang kapayapaan ay respetuhin at bigyan galang ang bawat isa, yung paniniwala ng bawat isa kasi hindi naman tayo lahat ay may pare-parehas sa paniniwala. At kasi dapat na tayong mga tao ay bawas-bawasan natin yung panglalait, pangbabastos at pagdidiskrimina sa ibang tao dahil lang ayaw natin sa kanila. Dahil lang na part sila ng LGBTQ, bakla sila, tomboy sila, transgender sila, or kaya iba yung lahi nila, maitim sila, at iba yung relihiyon nila.
Dahil hindi naman nila kasalanan na ganun sila pinalaki at pinanganak. Kasi hindi naman expected nila yun eh. At saka, dapat na talagang bawas-bawasan natin yung pagdidiskrimina sa ibang tao para mapanatili pa rin ang kapayapaan at maayos na pakikitungo ng bawat isa. At isa pa, hindi dapat tayo kumukontra sa opinion ng ibang tao dahil lang hindi tayo sang-ayon sa kanila kasi yun yung paniniwala na nasa puso't isip nila. Kaya, bigyan galang na lang natin kahit na hindi tayo sumasang-ayon at hindi natin maintindihan kung ano ba talaga yung point of view nila. Kaya mas mahalaga pa rin ang kapayapaan at maayos na pakikitungo sa ibang tao dahil kung hindi, magkakaroon ng gulo. Kaya dapat na respetuhin at bigyan natin ng galang ang opinion ng iba kahit hindi tayo sang-ayon dahil karapatan pa rin nila na magkaroon ng sarit-sariling paniniwala.